So yun po, welcome po muli sa ating panibagong tutorial. Ngayon po, pakita ko sa inyo yung wiring ng ating isang keycard switch. So, ito yung karaniwang ginagamit sa mga motels, hotels, ganyan. O pwede na naman sa ating mga tahanan kung gusto nyo ng ganitong klaseng control. So gagamitan lang natin ng card at yan na yung magiging switch. Depende sa ating ilo-load. Pwedeng sa mga ilaw o pwede rin sa pangkalahatan. So yan, depende po sa ating configuration, sa ating wiring, sa capacity nito. So yan yung wiring natin. Ngayon, so yan itong ating nabili pala. Yan, ito yung brand niya, YNR-Y. So yun nga, yung nabili natin is wala siyang kasama na manual. So ito lang kanyang keycard. Yan. So, ito yung isasalpak natin dito. Yan, para magkaroon ng switching contact at meron ng supply yung ating mga load. So yan, ito lang nakalagay sa kanyang likod. So ito yung rating niya, 40 amperes. Tapos dito meron din nakalagay dito na 30 amperes, 6,000 watts at saka 40 amperes, 8,000 watts. Yan. So since wala siyang kasama na manual, so hindi ko sure kung anong ibig sabihin nito yung 30 amperes at 40 amperes niya. Siguro nagbabase ito sa type ng load o uri ng load, either possible mga inductive ba yan or halimbawa mga resistive load. So kung ako yung gagamit nito, since wala tong manual, so dito tayo itong pinaka mababa na rating niya, which is yung 30 amperes. Dito ako magbabase sa aking maximum load. At saka syempre with safety factors syempre. So 80%. So 80% na ating 30 amperes is 24 amperes. So yun, dapat hindi tayo lalagpas sa 24 amperes sa ating load nito. Pero yung 24 amperes ay mataas na rin yan. Kung gagamitin mo lang halimbawa sa pang ilaw mo or sa isang buong maliit na kwarto is kayang-kaya na po nito. So yan, wiring na natin. So itong diagram niya pala nandito na rin. Yan. Yan, Chinese kasi to. Ito letter N nakalagay dito. Yan. And tapos dito ito yung kanyang L. Yan, dalawang L. So sa pinaka manual niya, itong isa, ito yung kanyang supply, itong nasa gitna. Tapos yung return o yung papunta na sa load, output na papunta sa load niya, ito na yung ito sa pinaka gilid. So yan dito, ginuhit natin yung pinaka diagram nito. So yan, line to line yung supply namin dito. So ito rin gagamitan natin to line to line. Pero yung diagram niya dito is line to neutral. So try natin kung gagana. Pero for sure gagana pa rin to kasi nga parehas lang naman siya na 220 volt AC yung ating supply. So ngayon, since line to line tapos neutral yung nakalagay dun sa ating switch, so yung line to natin yung gagawin nating ilalagay natin dito sa kanyang neutral. Yan. So kung line to neutral kayo, so itong line to gawin yung neutral dito base sa ating diagram. Tapos siyempre nakaparallel lang yan o naka-common lang yan. Papunta na yan sa ating ilaw na sample load. Tapos yung line 1 natin, yung supply dito sa pinakagitna niya, ito. Tapos yung sa gilid, yun na yung magiging supply sa ating o output na ating load o yung return niya. Yan, papunta sa ating ilaw. So napakadali lang po yung iwa-wiring. So yan, simulan natin i-wire. So yan yung ating line 1. So lagay natin dito sa gitna. Yan. Dito. So make sure lang na mahigpit o yung saktong higpit lang ng ating mga tornilyo. Kasi pag sobra, malolos thread to. Yan, masisira po yung ating switch. Yan, yung saktong higpit lang. Tapos yan, meron tayong line 1. Tapos yung output nito, yung pinaka switching niya, papunta na yan sa ating ilaw. Yan, ito. Tapos syempre yung ating
line 2 or neutral. Iko-common lang natin yan. Papunta rin sa ating line 2 terminal ng ating ilaw. Yan po siya. Then ito, dito natin to ilalagay ating line 2 or neutral. So pagsasabay lang natin to. So pwede nyo splice dito para mas hindi siya maglulus, or pwede nyo rekta dito sa ating circuit breaker. So yan, ganyan lang po kadali yung ating wiring. So yan, line 1 dito sa input, tapos yung out nyan papunta sa ilaw, tapos yung line 2 natin or neutral nakakopo lang dito, naging common, papunta na rin yan sa ating line 2 or neutral terminal sa ating load. So yan po, try natin. Check natin kung gagana yung ating keycard switch. So turn on lang natin yung ating circuit breaker. So yan po, umilaw yung kanyang indicator na LED. So testingin natin kung gagana siya. Insert lang natin tong kanyang keycard. And then yan, so gumana siya. So ganoon lang po yung kanyang pinaka concept. So insert nyo lang para magkaroon kayo ng power. And then kapag tatanggalin nyo na, o halimbawa lalabas na kayo ng bahay or kwarto, tanggalin nyo lang to at meron siyang delay. Yan. So at least bago kayo at least paglabas nyo meron pa kayong liwanag. So ano sabi dito is 30 seconds sa store na nabilhan natin ito online. 30 seconds yung kanyang delay. So after 30 seconds ay mag-o-off na yung ating mga load. So hintayin natin yung 30 seconds at try natin kung talagang mamamatay yung ating keycard power. Yan. So automatic na po siya, meron lang siyang 30 seconds na delay. So ganoon lang siya kasimple. Turn on lang, insert yung ating card, at pagkatapos nating hugutin, mag-o-off siya after 30 seconds. So yan, napakasimple lang niya. So pwede natin tong gawin sa ating mga tahanan or halimbawa sa mga kwarto o paupahan. Yan, napaka-elegant din niya, at saka safety na rin siya. At least totally ma-off talaga yung ating mga load kapag idinaan natin dito. So walang matitira na naka-turn on. Yan. So after 30 seconds mag-off yung ating mga load. So kung may mga katanungan kayo, paki-comment lang sa ating comment section at isa-isa po natin yang sasagutin. Maraming salamat sa panonood.